Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po yung lingkod, si Kamanong po, dito po sa Tambayan Makabayan. At tayo po magkomentuhan na. At komentuhan po natin ito pong isyung impacta na sinasabi po ni Senadora Amy Marcos. At ito po pinalagan ng tagapagsinungaling po di umano na Malacanang. At tinatawag din po ni Atty. Harry Roque na nag-iisang reyna ng fake news. At tinatawag din po ng Vice President na garbage in, garbage out. Dahil sinabi po ni Senadora Amy Marcos, meron din daw po ICC sa Malacanang. Mga kababayan, ang tinatawag na sino po ang tinatawag niyang ICC sa Malacanang at tinatawag na si Claire Castro Impacta. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. Puksaan na naman sa pagitan ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro at Senador Amy Marcos. May word war ang dalawa kung sino ang umano'y impacta. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Sino kaya ang umano'y impacta sa Malacanang sa pagkondena ni Senator Amy Marcos sa ICC at pagpanig sa panawagan ng Amerika laban sa korte? Tila pasaring kay Palace Press Officer Claire Castro ang panibagong tirada ng presidential sister. Yang ICC, nasa ICU na. Intensive Care Unit. Oo, naghihingalo. Tapos meron pang ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC, Impact ang Claire. Uy, Sagot naman ni Yuse Castro, kung sa tingin daw ng senadora ay impacta ang lumalaban sa fake news, baka mas angkop daw na larawan para sa salitang ito ang nasa video. Kung sila ang nakapag-describe ng ganong salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang impacta. It takes one to know one. Dagdag pa nito, hindi siya sanay sa ad hominem. At ang korona ng pagiging impacta, wala raw sa Malacanang, kundi nasa Senado. Hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level. Tutol din ng Malacanang sa manifestation ni Senador Rodante Marcoleta na payagan sila ni Senador Jinggoy Estrada na lumahok sa impeachment trial dahil isa raw itong special treatment. At sa pahayag ni VP Sara na waste of time lang ang SONA, sagot ng palasyo, ang tunay ni waste of time ay ang pagsagot sa mga pahayag ng bise na wala namang basihan. Tugon naman ng palasyo sa mga nagdududa sa pangako. Paniniwalaan mo pa ba ang palasyo? Pagka tinanong mo, majority ng mga Pilipino, negative na nga ang kanyang trust rating. Maniniwala ka pa ba sa tagapagsinungaling? Tanungin mo ang majority ng Pilipino at ang mga bayaning OFW. Negative na nga. Pinagmumura na nga sila Lalong-lalo sa mga bansa na pinupuntahan nila na maraming OFW. Di ba minumura na sila? Tapos maniniwala ka sa mga sinasabi nila? Wala na nga halos tiwala ang Pilipino. Hindi po ba? At yung sinasabi pong impacta, yung po pala yun. Impacta si Claire Castro. Narahan dyan sa Malacanang. Napakarami na po palang bansag ni Claire Castro ngayon, ni Yusek. Ngayon may bagong bansag. Yung ICC, impacta si Claire Castro. Tapos may bansag bang garbage in, garbage out ng Vice President. Tapos pagdating po kay Harry Roque, nag-iisang reyna ng fake news. Pagdating naman po sa taong bayan, ang sinasabi naman daw po ay nag-iisang tagapagsinungaling di umano ng Malacanang. Puro pang basura, hindi po ba? At alam naman po natin ang Senadora Amy Marcos ay hindi na po siya good sa kanyang pamilya yata dyan sa Malacanang. At napakarami niya pong binabanatan dyan. Hindi lang naman itong impacta na tinatawag sa Malacanang. Dahil nga po ang issue po ay ICC. Kaya nga po yung ICC naghihingalo na nga raw, sabi ni Senadora Amy Marcos Dahil marami na pong bumabatikos, lalo po Amerika, na gusto na po silang buwagin at marami na rin pong bansa na umaalis na po, nagwi-withdraw na po sa ICC. Kaya nga sinasabi ni Senadora Amy Marcos na yan ay nasa ICU na yan, yung ICC. Kaya lang po ang bansang Pilipinas,
sa pangunguna po ng tinatawag niya na kapatid niya na bangag, di umano, ay suportado po ang ICC. Ang suporta po ay nasa ICC ng gobyerno na tinatawag niya na bangag. Dahil mismo ang Vice President ay nagsalita po tungkol dyan. Ang ICC ang sinusunod, yung nagbibigay po ng maleta na pera. Kaya nga sabi ng Vice President, ang ICC ay nagpakatuta dahil daw sa pera kay Trillanes at sa tinatawag na bangag ng kanyang ate. Kaya yan ang trabaho ng ICC. Wala naman ibang nililitis diyan kung hindi si dating Pangulong Duterte. Hindi po ba dahil sa politika, dahil sa pera, yan ay lumabas. Ayon po yan kay Saldico at sa kanyang mga bodyguard. Hindi po ba mga ex-marine, ex-soldiers? Hindi po ba? At napakarami po. At sa tingin nyo po ba, mga kababayan, hindi po impacta si Yusek? Hindi po ba siya impacta sa kanyang ginagawa at sa kanyang pagtatanggol sa kanyang amo? Hindi po ba siya impacta? Nagtatanong lang po tayo. Hindi po ba impacta ang ugali ni Yusek? Hindi po ba? Matino po ba ang ugali at ang pagbabatikos po sa mga sinasabing pamilya Duterte kung bumatikos ang Yusek? Hindi po ba matatawag siyang impacta, di umano? At napakarami rin pong pinapatutsadahan dyan ng Amy Marcos. Pati po ang kanyang hipag. Hindi po ba? Kung kanyang hipag nga, binabanatan din ni Amy Marcos yan eh. Ano po sinasabi niya sa kanyang hipag? Hindi lang po impacta kung ituturing ng ni Amy Marcos ang kanyang hipag. Sinasabi nga po yan na yan pa ang nagpalala, di umano, sa bisyo raw po na pulburon ng kanyang kapatid na bangag. Hindi po ba? Grabe rin po ang batikos ni Senadora Amy Marcos dyan sa hipag niya. Hindi lumulubay daw po ng paggamit ng pulburon. Pati ang kanyang kapatid ay lumala pa raw. Hindi po ba? Kaya dito po sa issue na impacta, mga kababayan, tingnan po natin kung saan po pupulutin at saan po hahantong yung issue na impacta na yan. Dahil po sa nangyayari sa ating bansa, dinadala po tayo sa politika, korupsyon, ngayon naman po sa pagiging impacta at pagiging tuta nila sa ICC. At ang ICC nagiging tuta rin yata sa kanila. Hindi po ba? Kaya huwag ka mag-alala, Claire. Yusek Claire, huwag ka mag-alala. Dahil darating din ang panahon. Hindi naman lahat ng panahon ay forever. Hindi naman po habang panahon ay forever po kayo dyan sa pagiging Yusek. At hindi rin naman habang panahon, forever din po yung tinatawag na bangag ng kanyang ate dyan sa Malacanang. Baka kasi isang araw ipagkaloob ulit ng may kapal ng Panginoon na isang Duterte ang maupo dyan sa Malacanang, saan kaya pupulutin ito pong tinatawag ngayon na impacta ni Amy Marcos at tinatawag ng Vice President na garbage in, garbage out, mga kababayan. At kasama ka rin yata sa pinangalanan na nadideliveran ng maleta. Ayon po yan sa mga ex-marine at ex-soldiers. Claire, hindi kaya? Kasama ka rin yata, lalong-lalo, daw, nagpapatakbo raw ang PCO, di umano, ng napakaraming bayaran na mga nasa social media, di umano, at binabayaran daw na mga mainstream media, di umano. Kasama ka yata dyan at ikaw yata daw ang promotor dyan, di umano. Kaya baka maimbestigahan ka rin pagdating ng tamang panahon. Itong tinatawag na impacta sa Malacanang. At napakarami naman po impacta dyan. Hindi po ba? Hindi lang naman yata ikaw, Claire, ang tinatawag at hindi nag-iisang impacta dyan. Di umano. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang walang kakwenta-kwenta na mga impacta sa lipunan. Hindi po yan makapagpapababa ng presyo ng bilihin at presyo ng gasolina. At hindi makapagpapataas ng sweldo natin.
Yan pong mga impacta na yan. Hindi po ba? Excuse me po. Maraming salamat po mga kababayan sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo pong lahat ng mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo. Mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada, Baby Roman, Ate Isa from Cagayan Valley, kay Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, at Romulo de Vinagracia from Bacolod City. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. God bless po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo. At tayo rin po mga kabayan, doble ingat at tiis-tiis lang po. Paalam. Bye-bye.